Naimbag na aldaw kada kayo amin and welcome back to my channel. Ano kaya ang nakain ni former President Rodrigo Duterte at parang bigla itong bumait? Mula doon sa prayer rally nung kanyang akusahan si President Bongbong Marcos at mura-murahin hanggang dun sa gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, bigla pong kumambyo ang ating former President Rodrigo Duterte. At sinabi niya sa mga supporters ni President Bongbong Marcos at sa kanyang mga supporters na don't fight. Former President Rodrigo Duterte on Tuesday advised his and President Ferdinand Marcos Jr.'s supporters not to fight. Well, ito naman po ang masasabi ko. Sino ba ang nang-aaway kanino? Matapos mong away-awayin si President Bongbong Marcos, sasabihin mo sa mga supporters mo at ni President Bongbong Marcos na huwag silang mag-away? Inumpisahan nyo, former President. At gusto ko lang pong linawin, kayo po ang nang-aaway. Hindi po si President Bongbong Marcos. Kalmado nga lang po ang ating presidente, pero kayo ang hot na hot. At papaano nyong aasahan na maging kalmado ang mga supporters ninyo kung sa inyo mismo nang gagaling ang sobrang init ng ulo? Kung magpakawala kayo ng mura, ay parang wala ng bukas. So alalahanin po natin yung kasabihan ng araw. Kung ano ang nakikita ng bata sa matanda, gagawin din ng bata. Kaya yung mga supporters mo, ganyan kainit dahil nakikita nila sa'yo. At yan po ang katotohanan. Dumidepensa lang po ang mga supporters ni President Bongbong Marcos. Napakakalmado ni President Bongbong Marcos, hindi po siya ang nang-aaway. Sa inyo po nag-umpisa yung pang-aaway. Ituloy ko po In a press briefing, Duterte said that despite his family's rift with the administration, their supporters should keep their cool. Paano mo nga aasahan yung mga tao mo na maging cool? Kung gano'n ka-cool si President Bongbong Marcos, gano'n ka naman kahat. So ano i-expect mo sa mga supporters mo? Nakikita sa'yo na para kang nagbabagang apoy sa galit. Maaasahan mo ba sila to keep their cool? Parang ang hirap gawin nito You will advise your supporters to keep their cool, samantalang ikaw walang habas sa pagmumura at pag-spew ng mga expletives, ng mga paninira at ng mga akusasyon. So kailangan yata muna mag-umpisa sa leader para sumunod yung mga followers o yung supporters. Sabi mo, I would like to urge everybody, don't fight. Because President Marcos and I are not fighting. Napangiti naman yata ako sa sinabi na to ni ex-president. Ang udyok niya sa lahat, huwag mag-away. Dahil hindi naman daw sila nag-aaway ni President Marcos. Totoo po yan. Hindi po sila nag-aaway dahil si ex-President Rodrigo Duterte lang ang nang-aaway. Kitang-kita naman po natin sa mga kaganapan. Siya po ang nang-aaway habang cool lang si President Bongbong Marcos. Kaya mali yata itong sinabi mong hindi kayo nag-aaway ni President Marcos. Ikaw lang po ang nang-aaway sa totoo lang. Kung hindi kayo nagkaganyan nung prayer rally ninyo, wala pong magiging ganitong gulo. Mananahimik po ang mga supporters ninyo. Kasi kanya-kanya kayo ng rally. May rally sa Manila, may rally sa Davao. Fine. Kasi hindi tulad sa rally sa Davao, yung rally sa Manila, walang halong pagmumura, walang halong paninira. Hindi katulad sa sinabing prayer rally. Naturingan pa naman prayer rally, pero yun ang maririnig mo. Yun ang mapapanood mo. Prayer rally ba yun? Huwag naman po tayong magpaka-epokrito para tawagin prayer rally yung isang event na puro paninira at pagmumura ang ating nasaksihan. O baka sa panahon ito iba na ang ibig sabihin ng prayer rally. Tuloy ko po ang sinabi ni ex-president. I was just telling him not to push through with charter change. If he doesn't go through with it, then happy days are here again. So sinasabi lang daw niya kay President Bongbong Marcos na huwag ituloy yung charter change. At pag hindi tinuloy ito ni President Bongbong Marcos, di masaya na ulit. Ang tanong nga po, bakit nung panahon ninyo, atat na atat kayong magkaroon ng charter change? Ngayon natapos ang termino nyo at ngayon naman kay President Marcos at gusto nila ng charter change, ayaw nyo naman. Okay, granted, ayaw nyo dun sa People's Initiative. Hindi ba? Inayawan din naman ni PBBM yung People's Initiative.
dahil iba ang gusto niyang mangyari. Yung talagang maayos. Yung mga papalitan na provision ay pakikinabangan ng bawat Pilipino. Tuloy ko po. The former president admitted though that the relationship between Marcos and his daughter, Vice President Sara Duterte, may have been affected by his pronouncements. Hindi po may have been. Apektado po talaga. Pasintabi po dun sa mga ayaw kay VP Sara. But isa po ako doon sa nasasaktan sa nangyayari sa partnership ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Kasi lagi kong sinasabi, I voted for unity. Pero nasisira po yan dahil sa galawan ni ex-President Duterte. Ngayon, mag-i-expect ka ba na hindi masisira ang relasyon ng dalawang ito? Sabi pa ni Duterte, he expects his daughter would resign from the Marcos cabinet but not too soon. Well, ito po ay depende dun sa dalawa. Kay PBBM saka kay VP Sara. Dahil sabi ni VP Sara, she will stay as DepEd Secretary unless the President thinks otherwise. At sinabi naman ni President Bongbong Marcos na hindi niya aalisin si Vice President Sara Duterte sa pagka-DepEd Secretary. So kapag nag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary, binali niya na yung kanyang sinabi na aalis lang siya sa DepEd kapag sinabi na ng Presidente. Ang pahayag ni President Bongbong, hindi po aalisin si Vice President as DepEd Secretary. So doon po sa mga nagsasabi na bakit hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako kay Vice President Sara Duterte. Tanong ko po, masama po ba ang maghangad ng unity, ng pagkakaisa, ng katahimikan para sa ating bansa? Kung mawawatak po ang unity, magiging dahilan na naman po yan para magkagulo. Hindi nyo ba napapansin? Magulo na nga, sumasawsaw pa rin yung mga talunan. Di lalong nagkakagulo. Yung ba ang gusto natin? Hindi ba tayo pwedeng maghangad na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa? Hindi na ba kayo nagsawa sa gulo? Ayaw nyo bang umangat ang ating bansa? Gusto nyo na lang ba talaga na magkawatak-watak tayo? Well, kung kayo gusto nyo, meron pa rin naman pong tulad ko na gusto ay maging matahimik ang ating buhay. Na magkaroon tayo ng katahimikan. Papaano natin maaabot yung gusto nating pag-asenso kung ganito tayo kagulo? So sa sinasabi ni Digong na inaasahan daw niya na magre-resign si VP Sara sa gabinete ni President Marcos, well, that remains to be seen. Sabi po ni former President, he had no teeth with Marcos whom he described as mabait. President Marcos is very kind. I don't think he could harm a fly. So ang tanong ko nga kanina ano kaya ang nakain ni former President? Bigla siyang bumaliktad. Samantalang kung ano-ano ang lumabas sa bibig niya, na halos yurakan niya ang pagkatao ni President Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin niya, President Marcos is very kind. So maaalis niyo ba sa tao ang pagdudahan at isipin kung ano ang motibo ni former President? May mga pagkakataon na sasabihin niya na okay si President Bongbong Marcos, tapos may mga araw na sasabihin niya na hindi okay dahil meron tayong presidenteng drug addict. Ano ba talaga ang totoo, former President? Pinaglalaroan mo ba ang isipan ng taong bayan? Ito ba ang sinasabi ng ilang DDS na strategy mo? Kung ito ay parte ng strategy mo, hindi po kinakagat ng mga Marcos loyalist. Mananapak ka ng tao, manlalaglag ka ng tao, tapos kinabukasan iaangat mo ulit? Tama na po ang paglalaro nyo sa damdamin ng mga tao. Dahil tingnan nyo na lang dito, matapos niyang sabihin na President Marcos is very kind, bigla siyang bumuelta naman. However, Duterte reiterated his accusation against Marcos, saying he and his friends used to hold drug sessions in a plantation in Davao del Norte. Ang tanong lang dito, kailan yung used to hold? Mga anong panahon kaya yung sinasabi niyang used to hold drug sessions with his friends in a plantation in Davao del Norte? Sino-sino? Pangalanan yung mga kaibigan na kasama niyang nagda-drug session. Bakit sa Davao? At bakit mapupunta pa ng Davao si President Bongbong Marcos? Tuloy ko, the former president ruled how the incumbent president was being used by the people around him, particularly his wife and cousin.
Okay, hindi mamatay-matay yung mga chismis na yan na ginagamit lang daw ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, ang ating presidente, at ang unang ginang daw ang nagpapalakad ng bansa. Gusto po namin na magpakita kayo ng ebidensya. Yung kay Martin Romualdez, madali po namin mapapansin yan. Madali namin makikita yan. Pero yung sinasabi ninyo na si First Lady ang nagpapatakbo ng bansa, napakalaking kalokohan naman yan. Matatanggap ko pa yung sinasabi nung baka pinapaikot lang ni Speaker Romualdez si President Bongbong Marcos. Ang tanong, nagpapaikot ba si President Marcos sa kanyang pinsan? Again, lagi kong sinasabi, do not underestimate President Marcos. At ang advice ni Duterte kay Marcos, to simply enjoy the remaining years of his 6-year term and then leave Malacanang at the end of it. Ay ito, mga netizens nang sumasagot ito Ang advice naman ng mga netizens kay former President, simply enjoy your retirement and the remaining years of your life. Pero ganoon naman talaga Doon din naman lahat ng punta natin Tapos na po ang termino ni former President Rodrigo Duterte. At itong mga pahayag na to, I simply find this underestimating. Again, lagi ko pong ginagamit yan They are underestimating our President. Pero yung mga achievements ng ating Presidente, hindi po nila nakikita. Hindi ba napaka one-sided nun? Sabi pa ni Duterte, if not, Marcos may end up like his father who was ousted following a people's uprising back in 1986. Naku, wag na po kayo magbanta ng people power. Hindi na po uubra yan. Kasi kung people power din lang ang pag-uusapan, kapag ang mga Marcos loyalist at yung mga tao na nananahimik na nagugulo ang buhay dahil sa panggugulo ng mga tao sa politika at sa buhay ng mga Pilipino, doon yung makikita ang totoong kahulugan ng people power. Huwag na po kayong manakot ng uprising. Pati yung pananakot na itong mga AFP, itong mga PNP ay baka mag-iba ang isip at biglang at tanggalin ang kanilang suporta sa ating presidente. Huwag po natin kakalimutan ang power ng civilian authority. Mas angat po ang civilian authority above all. At itong warning ni Duterte kay President Bongbong Marcos that he may end up like his father, I am very sorry to tell you, this will never happen. Not in this day and age. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa mga bagong pahayag ni former President Rodrigo Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.